Hindi ako babalik sa aking bansa hanggat hindi ko nakukuha ang aking minimithi. Alam niyo ba na ang arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, NEA, ay halos mapuno kamakailan ng mga kababaihang teknikal mula sa Tsina? Ito ay hindi lamang isang simpleng matchmaking tour. Ito ay isang malawakang pag-alis na ikinababahala na mismo ng gobyerno ng China bilang isang pambansang krisis. Ang bida ng ating kwento ay si Wang Mei, isang sikat na influencer mula sa Shenzhen na dating pinagtatawanan ang Pilipinas bilang isang maliit at mahirap na bansa. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupain ng Pilipinas, isang malaking pagbabago ang yumanig sa buong pananaw niya sa buhay. Nang alukin niya ng malaking pera at inalok ng kasal ang isang Pilipinong tindero sa isang convenience store at malupit siyang tinanggihan, ano ang masaklap na katotohanang kanyang natuklasan? Ano nga ba ang kayamanan ng Pilipinas na hindi mabibili ng pera, na handang pagsikapan ng mga kababaihang Tsino kahit na magkanda-kuba-kuba pa sila? Ang kanyang tapat at walang halong pagkukunwaring salaysay ay tiyak na magpapaalala sa ating mga Pilipino ng dangal na tila nakakalimutan na natin. Heto na ang simula ng nakagugulat na tunay na kuwento. Ang pagsugod ng mga kababaihang Tsino sa NAIA, gobyerno ng China, nag-aalala sa desperadong paghahanap ng mga babae sa lalaking Pilipino. Isang di kapanipaniwalang pangyayari ang nagaganap ngayon sa China. Dahil sa pagluluwag ng mga visa requirement, dagsaan ang mga turistang Tsino sa Pilipinas. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang kababalaghan ang napapansin. Mga kababaihang Tsino mula 20 hanggang 30 taong gulang ay tila sabay-sabay na sumasakay ng eroplano patungong Maynila. Masyadong marami para sabihing turista lang sila at masyadong mabilis ang dalas para sabihing para lang sa pag-aaral. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas? Sa mga online communities at Tsina, sabay na sumabog ang inggit at pagkahumaling sa Pilipinas. Isang araw, sa gitna ng kababalaghang ito, isang Chinese cosmetics influencer ang naglakas loob na bisitahin ang Pilipinas. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay, ibinunyag niya ang tunay na dahilan kung bakit handang magtiis ang mga kababaihang Tsino para lamang makarating dito. Nang mailabas ang kanyang video, umulan ng galit sa Tsina, nagdulot ng malaking paghanga sa Pilipinas at napansin maging ng international media. Sino siya at ano ang kanyang nakita na nagtulak sa kanya upang sabihing, kailangan, lalaking Pilipino? Pakinggan natin ang kanyang nakagugulat na testimonya. Ang salaysay ni Wang Mei. Hello! Ako po si Wang Mei. Pinapatakbo ko ang video channel para sa pinakamalaking cosmetics shopping mall sa Shenzhen. O mas tamang sabihin, pinapatakbo ko dati, ilang buwan pa lang ang nakalipas, umaabot sa daan-daang libo ang nanonood ng aking live broadcast gabi-gabi. Ate May, ang ganda ng kulay ng lipstick na yan. Kailan lalabas ang bagong produkto ngayong buwan? Nag-aapoy ang comment section sa kasikatan. At ang mga produkto ay sold out agad sa oras na i-upload ko. Nakatira ako sa isang luxury condominium sa Shenzhen at sanay na magbitbit ng mga designer bag. Iyon ang normal na buhay ko. Pero 3 buwan lang ang nakalipas nang magsimulang bumagsak ang viewership ko. Mula 500,000, naging 200,000 hanggang sa 100,000 na lang. Nagbago rin ang mga komento. Ate May, bakit sa Shenzhen ka pa rin nagbo-broadcast? Lahat ng ibang influencer, nasa Maynila na. Kapag walang background ng Pilipinas, mukhang baduy na ngayon. Yung kalaban mong kumpanya, sa BGC na nagla-live. Ikaw na lang ang nahuhuli, ate. Nainis ako. Pilipinas? Ano bang meron dyan? Bulong ko sa sarili. Isang maliit na kapitbahay lang ng China. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong pumunta sa lugar na iyon na may malalim na ugnayang pangkasaysayan sa amin. Ngunit malupit ang katotohanan. Isa-isang nawala ang aking mga advertiser. Miss Wang, pasensya na po pero mukhang mahihirapan tayo sa kontrata para sa season na ito. Ang trend ngayon ay Philippine background, kaya nakikipag-usap na kami sa ibang influencer. Sa loob ng 1 linggo, lahat ng malalaking kliyente ko ay nawala. Kalahati ng kita ko ang nabawas. Renta ng bahay, sahod ng empleyado, gastos sa inventaryo, lahat ay unti-unting sumasakal sa akin. Magdamag akong nag-isip. Pupunta ba ako ng Pilipinas? Hindi. Hinding-hindi. Hindi kaya ng pride ko.
Para ko na ring isinuko ang aking pagiging Chino. Ngunit kinaumagahan, nang tingnan ko ang bank account ko, napagtanto ko, hindi nakakain ang pride. Sa huli, nag-book ako ng flight papuntang Maynila. Nanginginig ang mga daliri ko. Nang iklik ko ang mouse, parang may kung anong gumuho sa loob ko. Ito ay kataksilan, bulong ko. Ako, na laging minamaliit ang Pilipinas, ay kailangan palang pumunta doon para gumawa ng content. Ako, na tinatawag na taksil ang mga karibal kong influencer, ay tatahak na rin sa parehong landas. Habang iniprint ang ticket, kinain ako ng pagkasuklam sa sarili. Kinailangan ko pang mag-asikaso ng visa. Ako, mag-apply ng visa para sa isang maliit na islang bansa. Nanggagalaiti ako habang pinipirmahan ang mga dokumento. Pero wala akong magawa. Kailangan kong mabuhay. Gabi bago ang aking flight, palihim kong pinanood ang live broadcast ng karibal kong kumpanya mula sa Maynila. Sa BGC High Street ang background niya at umabot sa 800,000 ang nanonood, mas marami pa kaysa sa kasikatan ko. Nagkagulo ang comment section. Ate, ang gwapo ng mga Pilipinong nasa likod mo. Ang ganda talaga ng Maynila. Gusto ko ring pumunta dyan. Isinara ko ang laptop. Ayaw kong aminin, pero malinaw na mayroong isang bagay ang Pilipinas. Isang bagay na kinahuhumalingan ng mga kababaihang Chino. Kinaumagahan, hinila ko ang aking maleta papuntang airport. Maputla ang mukha ko sa salamin. Isang linggo lang, kukuha lang ako ng content at babalik agad. Pinalalakas ko ang loob ko, pero mabigat ang aking dibdib. Sumakay ako sa eroplano at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumiliit ang skyline ng Shenzhen. Pilipinas, ano ba talagang meron sa'yo? At pinagkakaguluhan ka ng lahat, hindi pa rin ako naniniwala. Ni 1%, hindi ko inisip na mas magaling ang Pilipinas kaysa sa Tsina. Ang plano ko ay kumuha lang ng mga kailangang background video at umuwi agad. Ngunit iyon ay bago ako makarating sa NAIA. Makalipas ang 2.5 oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Ang in-flight announcement ay nasa Filipino, English, at Mandarin, pero kakaiba ang pakiramdam ko. Nagbibigay pa sila ng serbisyo sa Mandarin, ganoon na ba karami ang dumarating sa amin. May halong pag-aalala akong bumaba ng eroplano. Papunta pa lang sa immigration, kakaiba na ang paligid. Malinis. Sobrang linis. Makintab na parang salamin ng sahig. At presko ang hangin. Malayong malayo sa mausok na hangin ng airport sa Shenzhen. Maganda siguro ang aircon dito, naisip ko. Binalewala ito. Ngunit pagpasok ko sa immigration hall, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sobrang dami ng tao, at karamihan ay dayuhan mga taga-Europa, Southeast Asia, Amerika, lahat ng lahi ay naroon. Mas marami pa yata ang dayuhan kaysa sa mga Pilipino, bulong ko. Sa Tsina, bihira kang makakita ng dayuhan sa airport. Kahit na bilyon-bilyon ang ginagastos ng gobyerno para makaakit ng mga turista, bakit sa Pilipinas sila pumupunta at hindi sa Tsina? Nakaramdam ako ng bahagyang inggit. Walang katapusan ang pila sa immigration. Sa harap ko pa lang, may halos 200 katao. Haay! 1 oras siguro to. Sa Tsina, kahit maikli ang pila, normal na ang maghintay ng 3 oras. Kaya sumuko na ako at pumila sa dulo. Siguro makakalabas ako ng 3:30. Pero ano ito? Ang 200 katao sa harap ko ay tila sumakay sa isang moving walkway at mabilis na nawala. Kinusot ko ang aking mga mata. Hindi ito ilusyon. Mabilis talagang umuusad ang pila. Makalipas ang 2 minuto, nasa 50 na lang ang nasa harap ko. Pagkatapos ng isa pang minuto, 20 na lang. Anong nangyayari dito? At eksaktong 3 minuto at 17 segundo, ako na ang susunod. Hindi ko na kinailangang ipakita ang passport ko. Isang AI face recognition system ang nag-scan sa mukha ko at automatikong binasa ang impormasyon ng aking passport. Welcome Miss Wang Mei, sabi ng isang boses makina sa Mandarin. At ang immigration stamp ay automatiko ring na proseso. Tulala ako. Sa airport ng China, 5 staff na ang nag-aasikaso. Pero inaabot pa rin ng 5 minuto bawat tao. Dito, tinapos ng AI.
Ang lahat sa loob ng 30 segundo at perpekto. Hindi pa rin ako makapaniwala kaya lumingon ako sa likod. Ang mahabang pila sa likuran ko ay mabilis ding nawala. Ano ba talaga ang Pilipinas? Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang takot na baka mali ako. Pumunta ako sa baggage claim. At syempre, nandoon na ang maleta ko. Dala ang maleta, papunta na ako sa exit ng isang kakaibang robot ang lumapit sa akin. Tulungan ko na po kayo sa inyong bagahe, sabi nito sa matatas na Mandarin. Napatingin ako sa robot. Isang porter robot. Ah, sige. Halos hindi ako makasagot habang ipinapatong ang maleta ko. Nagpakita ng screen ang robot. Pakiset po ang inyong destinasyon. Pinili ko ang airport exit sa touchscreen. Biglang kumalam ang tiyan ko. Mukhang hindi maganda ang epekto ng pagkain sa eroplano. Nagsimulang sumakit ng matindi ang tiyan ko. Aray. CR. Nabulong ko sa Mandarin. At sa aking pagkabigla, tumugon ang robot. Gusto niyo po bang idagdag ang banyo sa ruta? Sa wikang Mandarin. Napanganga ako. Paano niya naintindihan? Mayroon po itong built-in automatic translation feature. Idagdag po ba natin ang banyo? Perpekto ang Mandarin ng robot. Mas magaling pa sa akin. Oo. Oo. Pakibilisan. Agad na ni-reset ng robot ang ruta at nagsimulang gumalaw. Habang hawak ang tiyan ko, sinundan ko ito. Doon ko napansin ang paligid. Sa bawat sulok ng airport, may mga sign papuntang banyo. Tila may isa sa bawat 50 metro. Bakit ang daming CR dito? Sa airport ng China, aabutin ka ng 20 minuto sa paghahanap ng banyo. Dinala ako ng robot sa pinakamalapit na banyo. Pagdating ko, isang mas nakagugulat na tanawin ang sumalubong sa akin. Ilang maleta na walang may-ari ang nakalagay sa labas ng entrance ng banyo. Ano to? Tinitigan ko ang mga ito. Kung satsina ito, sa isang segundo lang, wala na yan. Sa katunayan, marami satsina ang naglalagay ng kadena sa kanilang mga kamay na nakakabit sa maleta. Pero dito, iniiwan lang nila sa sahig habang nasa banyo. Seryoso ba sila? Paano kung manakaw? Ngunit ang mga tao sa paligid ay kalmado lang. Hindi talaga ako makapaniwala. Hawak ang sumasakit na tiyan, pumasok ako. Libreng toilet paper, bidet na may mainit na tubig, automatic hand sanitizer, at kahit automatic air freshener. Umaandar din ng maayos ang mainit na tubig. Libreng pampublikong banyo ba talaga to? Ito ang mga kagamitan na sa 5-star hotels lang makikita sa China. Paglabas ko, nandoon pa rin ang maleta ko sa tabi ng robot. Walang sinumang gumalaw. Doon ko napagtanto. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang inakala ko. Hindi ito. Isang maliit na kapitbahay lang ng China. Ito ay isang bansa mula sa ibang dimensyon. Habang palabas ng airport, palingalinga ako. Ang malinis na sahig, ang magagalang na sign, ang mga convenient na pasilidad sa bawat sulok, lahat ay dinisenyo para sa kaginhawaan ng gumagamit. Kahit 5 taong gulang na bata, kayang mag-isa dito. Bulong ko. Nang sumakay ako ng Grab, sigurado na ako. Sa loob ng 1 linggo, tuluyang magbabago ang pananaw ko. Sa loob ng sasakyan, nakatingin lang ako sa labas. Mula na iya papasok ng Maynila, kahit ang itsura ng Skyway ay iba na. Walang mga bitak sa kalsada. Walang basura. Ang mga highway sa China ay baku-bako at maalog. Pero dito, napakakinis ng takbo. Bakit po ang ganda ng mga kalsada dito? Tanong ko sa driver gamit ang translation app. Ngumiti ang driver. Natural lang po, ma'am. Buwis ng taumbayan ang nagpapanatili niyan, kaya dapat lang na maganda. Natural lang. Sa Tsina, kahit nagbabayad kami ng buwis, sira-sira pa rin ang mga kalsada. Pagpasok sa Maynila, kinuha ko ang aking camera. Instinctive. Isang ordinaryong residential area lang. Hindi tourist spot, hindi sikat na kalye. Isang ordinaryong lugar, ngunit hindi ka panipaniwala, ang simpleng kalye na iyon ay napakaganda. Malinis na sementadong bangketa, mga punong nakatanim sa gilid, maayos na mga bakod. May maliliit na coffee shop sa bawat kanto. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang disenyo. Ito ba ang ordinaryong lugar?
Ang ordinaryong lugar, sa Tsina ay may mga bitak na semento, nagkalat na basura, at mga motorsiklong iligal na nakaparada. Maingay ang mga speaker sa harap ng tindahan at masakit sa tenga ang sigaw ng mga nagtitinda. Pero dito, tahimik, mapayapa. Ang mga pader ay may magagandang mural at may maliliit na paso ng halaman. Para akong nasa isang photoshoot studio. Bulong ko. Parang lokasyon para sa isang fashion magazine. Huminto ang sasakyan sa entrance ng isang eskinita malapit sa Intramuros. Ito ang lugar na itinakda ko bilang destinasyon. Dahil narinig ko sa TikTok na ito ang pinakapaboritong puntahan ng mga kababaihang Chino. Nang bayaran ko ang pamasahe, binigyan ako ng resibo ng driver. Heto po, kung kailangan nyo. Ngumiti siya. Sa Tsina, hindi nagbibigay ng resibo ang mga taxi at madalas ay naniningil ng sobra. Hinila ko ang aking maleta papasok sa isang eskinita sa Intramuros. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay napasok ako sa ibang mundo. Mga lumang bahay na bato na nakahilera, ngunit hindi luma at sira, kundi dumaan sa isang sopistikadong renovation. Ang mga lumang bubong na tisa at mga bintanang kapis ay napanatili. Ngunit ang loob ay ginawang modernong cafe, bookstore, at gallery. Posible ba to? Namangha ako. Ang mga tourist spots sa Tsina ay puro luma at baduy. Sinasabing pinapanatili ang tradisyon, pero puro murang souvenir shops lang ang nakahilera. Sinasabing modernisasyon, pero sinisira naman ang lahat ng tradisyonal. Pero dito, iba. Perpektong pinagsama ang tradisyon at modernidad. Habang naglalakad sa eskinita, tuloy-tuloy ang pagvideo ko. Ang mabababang bubong, ang mga haliging kahoy, ang mahinang musika na maririnig mula sa isang bintana lahat ay perpektong content. Kahit sa sikat na tourist spot sa Tsina, hindi ko mahahanap ang ganitong pakiramdam. Huminto ako sa harap ng isang cafe. May manikin na nakasuot ng modernong Filipiniana. Tradisyonal, pero may modernong interpretasyon. Napakaganda, hindi ako makapagsalita. Ang katabing gusali ay isang book cafe na may itsura ng lumang bahay. Sa salamin, nakikita ang mga bookshelf at vintage na ilaw. Papasok kaya ako? Inabot ko ang pinto ng cafe. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaking naunang papasok ang humawak sa pinto para sa akin. Mga nasa late 40s siya, isang Pilipino. Matangkad at maganda ang tindig. 162 centimeters ang height ko, pero siya ay mukhang higit sa 180 centimeters. Malinis na polo shirt, maong, at maayos na buhok. Sige po, mauna na kayo. Sabi niya nang nakangiti. Nagulat ako. Ang layo namin sa isa't isa ay halos 5 metro. Pero sa kabila noon, hinintay niya ako at hinawakan ang pinto. Salamat po, sabi ko, sa hirap kong Filipino. Tumingin lang siya at nagpatuloy. Napatigil ako. Sa Tsina, hinding-hindi ito mangyayari. Ang mga lalaki doon ay sinasadyang isara agad ang pinto para hindi makapasok ang iba kahit babae pa ang kasunod. Natural na sa kanila ang pagiging magalang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Matangkad, maayos manamit, at perpekto pa ang asal. Ibang-iba sa mga lalaki sa Tsina. Pumasok ako sa cafe, mas maganda sa loob. Ginamit pa rin ang mga orihinal na kahoy na haligi at poste at nilagyan ng modernong mga muebles. Sa tabi ng bintana, may mga taong nagbabasa, tahimik at mapayapa. Lumapit ako sa counter. Filipino lang ang nakasulat sa menu. Nang kukunin ko na sana ang translation app, inabutan ako ng staff ng isang tablet. Isang menu sa wikang Mandarin. Chinese po kayo, di ba? Dito po kayo tumingin. Perpekto ang Mandarin niya. Ah, salamat po. Umorder ako ng Barako Latte at seasonal toast. Ang bait din ng staff na kumuha ng order ko. Ang mga staff sa cafe sa Tsina ay masusungit at walang pakialam. Pero dito, iba. Habang naghihintay, pinagmasdan ko ang ibang customer. Ang gagwapo ng mga lalaking Pilipino. Mula 20s hanggang 60s. Iba't iba ang edad, ang nakagugulat, kahit ang mga middle-aged na lalaki ay maayos manamit, malinis na jacket, plansadong polo, maayos na buhok. Ang mga tiyuhin sa Tsina ay nakalumang sando at tsinelas lang.
Ang mga lalaki pala dito, kahit tumatanda, mapurma pa rin. Dumating ang in-order ko. Inabot sa akin ng staff. Nang tatayo na sana ako para kunin, isang customer na malapit sa akin ang kumuha nito. Salamat, sabi niya sa staff habang kinukuha ang inumin. Nagulat ako, bakit siya nagpapasalamat para sa isang bagay na binayaran niya? Sa tsina, hindi maiisip iyon. Bumalik ako sa upuan, pero paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang eksenang iyon. Isang bansang magalang. Humigop ako ng barako latte. Ang mapait-tamis na lasa ay kumalat sa aking bibig. Masarap. Ang toast ay maganda rin ang pagkakaayos. Sa tsina, basta na lang inilalapag, pero dito, parang isang obra, maestra. Habang dahan-dahang umiinom, tumingin ako sa labas. Ang mga taong dumadaan, ang langit sa ibabaw ng mga lumang bubong, ang mga puno lahat ay parang larawan. Ano kayang pakiramdam na manirahan sa ganitong lugar? Naisip ko, isang buhay na naglalakad sa ganitong kalye tuwing umaga at umiinom ng kape sa ganitong kafe. Isang kapayapaan na hinding-hindi mararanasan sa China. Nang maubos ko ang inumin, tumayo ako para pumunta sa banyo. Ngunit sa pagtayo ko, aksidenteng nahulog ang cellphone ko. Plak! Ay! Nagmamadali akong yumuko, ngunit may naunang pumulot nito. Isang Pilipinong lalaki, mga nasa 60s. Okay ka lang? Tanong niya gamit ang translation app. Ah, opo. Salamat po. Sagot ko nang nahihiya. Ngumiti siya at iniabot ang cellphone. Ingat ka! At bumalik siya sa kanyang upuan. Tulala ako. Parang reflex na sa kanya ang pagtulong. Automatiko, ang pagiging maalalahanin ay instinct na sa kanila. Ang mga lalaki sa tsina, kapag may nahulog na gamit ang iba, nagkukunwaring hindi nakita. Bumalik ako sa upuan, pero hindi mapakali ang puso ko. Dahil sa lalaking nasa 60s kanina. Mas matanda siya sa akin ng 30 taon, pero matangkad, maganda ang pangangatawan, at perpekto ang asal. Ibang klase talaga ang mga lalaki dito kumpara sa tsina. Tumingin ako sa labas. Puro mga lalaking Pilipino ang nakikita ko. Ang mga kabataan ay maganda ang hubog ng katawan at matitikas ang mukha. Ang mga nasa 40s at 50s ay sopistikado at mukhang matalino. Kumpara sa kanila, ano ang mga lalaki sa tsina? Pandak, baduy, at walang modo. Bakit sa tsina pa ako ipinanganak? Napabuntong hininga ako. Lumabas ako ng kafe at naglakad-lakad. Mga patahian ng barong at Filipiniana, tindahan ng mga handmade accessories, mga independent bookstore bawat isa ay content. Ngunit habang naglalakad, napansin ko rin ang mga babaeng Pilipina. Lahat ay maganda ang tindig at magaganda. Mapuputi ang balat, natural ang makeup, at higit sa lahat, sopistikado ang pananamit. Simple pero mukhang mamahalin. Nawalan ako ng kumpiyansa. Pandak ako, hindi gaanong maputi at ordinaryo lang ang fashion sense. Ang mga babaeng Pilipina ay parang ibang lahi. Ibang-iba sa mga babae sa tsina. At doon ko napagtanto, bagay na bagay ang mga lalaking Pilipino at mga babaeng Pilipina. Ang isang maginoo at sopistikadong lalaki ay para sa isang maganda at sopistikadong babae. Iba ang level nila. May naramdaman akong hindi nakikitang antas sa lipunan. Kung tatabi ako sa isang babaeng Pilipina, magmumukha akong gusgusin, walang lalaking Pilipino ang pipili sa akin. Malungkot akong pumunta sa isang drugstore. Kailangan kong bumili ng makeup para gumanda. Baka kung gumamit ako ng produktong Pilipino, maging kasing ganda nila ako. Ngunit iyon ay isang maling akala. Pagpasok ko sa drugstore, mas malaki ang pagkabigla ko. Puno ito ng mga babaeng Pilipina, at lahat sila ay napakaganda. Mahahabang binti, maputing balat, malalaking mata, lubog na lubog ako sa gitna nila. Hindi ito problema na masosolusyonan ng makeup. Dinapuan ako ng pagkadismaya. Kahit ganoon, naglibot ako. Napakaraming uri ng cosmetics, makeup, skincare, hair care, maraming brand na hindi ko pa nakikita sa China. Ngunit may mas nakagugulat pa. Ang mga tester ay malayang magagamit. Salamin, bulak,
lipstick samples, foundation testers, lahat ay libre. Posible ba to? Sa Tsina, hindi ito maiisip. May isang insidente doon na nang buksan ng testers, pinagkaguluhan ito ng mga tao at inuwi lahat. Maging ang mga lalaki ay nagpahid sa buong katawan at inilagay pa sa mga bote. Sa loob ng 3 araw, tinanggal lahat ng tester. Pero dito, iba. Walang nagnanakaw. Maayos na ibinabalik sa dati nitong lugar. Iba ang disiplina ng mga tao. Na guys on the well-funded scream, pati ang mga staff ay kakaiba. Sa Tsina, binabantayan ka na parang magnanakaw, pero dito, naroon sila para tumulong. Mahigit 1 oras akong naglibot, pero hindi sila nagpakita ng pagkainis. Habang pumipili ng sunscreen, aksidente kong nahulog ang isang hand cream. Plak! Ay! Yumuko ako, pero isang lalaking Pilipino sa tabi ko, mga nasa 30s, ang mabilis na pumulot nito. Okay lang po kayo? Ah, opo. Salamat. Parehong-pareho ang sitwasyon. Talagang instinct na sa mga lalaking Pilipino ang pagtulong. Lalo akong nahuhumaling sa kanila. Pumili ako ng ilang produkto at pumunta sa cashier. Isang masayang staff ang nag-asikaso sa akin. 850 pesos po lahat. Habang inaabot ang card, nagtanong ako gamit ang app, itong lipstick na to, gusto ba ng mga lalaking Pilipino? Ngumiti ang staff. Opo. Sikat na coral color po yan ngayon. Natural at cute tingnan. Salamat. Lumabas ako ng tindahan. Umupo ako sa isang bench sa labas. At napabuntong hininga. Kahit anong makeup ang gamitin ko. Babaeng Chino pa rin ako. Kahit anong ayos ko, hindi ako maikukumpara sa mga babaeng Pilipina, pero hindi ako pwedeng sumuko. Umupo ako doon ng higit 30 minuto, pinagmamasdan ang mga dumadaang lalaking Pilipino, matatangkad, guwapo, sopistikado. Isang piging para sa aking mga mata, ibang-iba talaga sa mga lalaki sa Tsina. Kahit wala pa akong karanasan sa pag-ibig, dito sa Pilipinas, parang mahuhulog ang loob ko kahit sa isang middle-aged na lalaki. Ganoon sila ka-charming. Hindi kaya ako pwedeng manirahan dito? Biglang pumasok sa isip ko. Iwanan ang Tsina at magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Ngunit malupit ang realidad. May problema sa visa, hindi ako marunong magsalita ng wika at higit sa lahat walang lalaking Pilipino ang pipili sa akin. Isang panaginip lang. Tumayo ako. Ngunit sa sandaling iyon, sumakit na naman ang tiyan ko. Aray! Eto na naman. Talagang may problema ang kinain ko kanina. Para akong may gastroenteritis. Pinagpawisan ako ng malamig. Lumingalinga ako, pero walang public CR. Kung sa China ito, sa isang gilid lang ako iihi. Hindi ito kakaiba doon. Titingnan ka lang ng mga tao at magpapatuloy. Ako mang pupunta na ako sa isang madilim na sulok, ngunit isang middle-aged na lalaki ang lumapit sa akin. Naka-on na ang translation app niya. Okay ka lang? Maputla ka. Naghahanap ka ba ng banyo? Naghahanap ka ba ng banyo? Tumango ako. Wala na akong lakas magsalita. Agad niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang mapa. May public comfort room dito sa malapit. Samahan kita. Salamat po. Sumunod ako sa kanya. Wala pang 50 metro, mayroon ngang public CR. Marami talagang public CR sa Pilipinas. Libre at malinis, kaya huwag kang mag-alala. Dahil sa sinabi niya, muntik na akong maiyak sa sobrang pasasalamat. Pumasok ako sa banyo. At doon, muli akong nagulat. Libreng toilet paper, bidet, hand sanitizer, air freshener, at mainit na tubig. Mas malinis at kumpleto pa kaysa sa 5-star hotel sa Tsina. Libre ba talaga to? Sa Tsina, halos walang public CR. Kung mayroon man, marumi at mabaho. Kaya sa gilid-gilid na lang ang mga tao. Pero sa Pilipinas, iba. Paglabas ko, naghihintay pa rin ang lalaki sa labas. Guminhawa na ba ang pakiramdam mo? Opo. Maraming salamat po talaga. Walang anuman. Mag-ingat ka. At umalis siya nang nakangiti. Napaisip ako, ibang bansa talaga ang Pilipinas. Ang infrastruktura, kultura lahat ay iba.
at lalo akong nahuhumaling. Umalis ako at nagtungo sa istasyon ng LRT. Pagpasok ko pa lang, nagulat na naman ako. May elevator. At marami pa. Sa subway ng China, halos walang elevator. Kung mayroon man, sira o may oras lang. Pero dito, gumagana lahat, walang tigil din ng escalator. Hindi sila nag-aalala sa kuryente. Hadagan endising ang Adaga 9. Sa platform may mga screen door. Perpekto. Sa Tsina, walang screen door kaya madalas ang aksidente. Ligtas dito. Sa electronic board nakasulat ang dating ng tren. 2 minutes. At eksakto, dumating ang tren. Walang mintis. Ang punctual nila. Sumakay ako. Malinis sa loob. Walang basura. Sakto ang aircon. Komportable. Nang uupo na sana ako, nagulat na naman ako sa average height ng mga lalaking Pilipino. Ang mga nakatayo ay napakatangkad. Ang paningin ko ay nasa dibdib lang nila. Para akong bata. Sa Tsina, average ang height ko. Pero dito, maliit ako. Ngunit ang tangkad na ito ay nakakakilig. Ano kayang pakiramdam na sumandal sa dibdib ng isang lalaking Pilipino? Namula ako sa pag-iisip. Umalis ang tren. Makinis ang takbo. Hindi maalog, hindi maingay. Mataas ang teknolohiya nila. Bumaba ako sa istasyon malapit sa tinutuluyan ko. Pag-akyat sa ground level, may isang maliit na parke. Pumasok ako para magpahinga. Napakaganda ng parke. Maayos na damuhan, malinis na bangketa, at may basurahan sa bawat bench. Ngunit nang tingnan ko ng maigi ang bench, may USB charging port, libre ring mag-charge. Sinubukan ko, at gumana nga. May libreng wifi din. Ang daming lugar na pwedeng magpahinga nang walang bayad. May water fountain din. Malinis na tubig. Kahit matatanda, madaling makakapagpahinga dito. Naisip ko, ang Pilipinas ay isang bansa kung saan kaya mong maglakad mag-isa kahit matanda ka na. Habang nakaupo, isang lola, mga nasa 70s, ang lumapit, may dala siyang supot. Ngumiti siya at kumuha ng isang saging at inabot sa akin. Heto, kainin mo, sabi niya sa pamamagitan ng senyas. Nagulat ako. Naku, okay lang po. Iwinagayway ko ang kamay ko. Pero ipinilit niya. Kainin mo, galing ka pa sa malayo. Kahit hindi ko naintindihan ang wika, naintindihan ko ang ngiti niya. Salamat po. Naiyak ako habang tinitingnan ang saging. Sa Tsina, hinding-hindi ito mangyayari. Ang pagbibigay ng libre ay itinuturing na katangahan. Pero ang lola, walang hinihinging kapalit. Kung sa bansang ito ako tatanda, hindi siguro ako malulungkot. Pagkatapos kumain, sumakit na naman ang tiyan ko. Ngayon, mas malala. Naghanap ako ng botika o ospital. At sa aking gulat, may nakita akong sign na medical clinic sa tapat lang. May klinika rin dito. Sa Tsina, kailangan mo pang pumunta sa malaking ospital at maghintay ng ilang oras. Pumasok ako. Malinis na waiting area. Mabait na receptionist. Gamit ang app. Sinabi kong masakit ang tiyan ko. Sige po, kunin niyo po itong number. Mga 10 minuto lang po. Kakaunti lang ang pasyente. At pagkatapos ng 10 minuto, tinawag nga ako. Isang doktora, mga singtis, ang sumalubong sa akin, gamit din niya ang app. Pagkatapos ng check-up, sinabi niyang acute gastroenteritis. Nagreseta siya ng gamot at sinabihang uminom ng maraming tubig. Ang bayad sa consultation ay 500 pesos. Sa gamot, mga 300 pesos. Ganoon lang kamura. Sa Tsina, napakamahal ng ospital. Isang bansa kung saan hindi nakakatakot tumanda. Naisip ko. Gabi na. Habang naglalakad pabalik, isang kakaibang tanawin ang nakita ko. Isang matandang lalaki ang hirap na hirap sa pagtulak ng kanyang mabigat na kariton. Biglang, isang grupo ng mga estudyanteng nakauniporme ang tumakbo palapit sa kanya. Hala, hold up ba yan? Sa Tsina, may mga sindikatong nambibiktima ng matatanda. Agad kong kinuha ang phone ko at nagvideo. Pati pala Pilipinas, may krimen din. Ngunit sa sumunod na sandali, hindi ako makapaniwala.
Hindi nila ninanakaw ang kariton. Tinutulungan nilang itulak ito. Lolo, tulungan na po namin kayo, sabi ng mga estudyante. Pataas ang daan kaya hirap ang matanda. Mahigit 10 minuto nilang tinulak ang kariton. Nang makarating sa patag, nagpaalam sila. Lolo, okay na po. Ingat po kayo. Salamat, mga iho. Walang hininging kapalit ang mga estudyante. Napatigil ako. Naramdaman kong nag-init ang mga mata ko. Sa tsina, hinding-hindi ito mangyayari. Ang pagtulong ng walang kapalit ay katangahan. Mga hangal, bulong ko, pero mainit ang dibdib ko. Ano kayang pakiramdam na manirahan sa isang bansa ng mga hangal na tulad nito, isang bansang nagtutulungan, isang bansang nagbibigay ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit? Doon ko napagtanto. Ang dahilan kung bakit ako nahumaling sa Pilipinas ay hindi lang dahil sa mga gwapong lalaki. Ito ay dahil sa kultura ng pag-aalala, sa civic consciousness, sa diwa ng bayanihan. Pagbalik sa hotel, nag-isip ako, gaano kaya kasaya kung dito ako titira? Isang bansang ligtas, malinis, at mababait ang mga tao. Binuksan ko ang laptop ko at nag-live sa TikTok. Agad na kumonekta ang 3 milyong followers ko. Ate May, nasa Maynila ka? Kamusta diyan? Huminga ako ng malalim. Mga kaibigan, may aaminin ako. Mali ako. Bago ako pumunta dito, minamaliit ko ang Pilipinas. Pero lubos akong nagkamali. Ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Sumabog ang comment section. Anong sinasabi mo? Taksil, binayaran ka ba ng Pilipinas? Pero nagpatuloy ako. Totoong gwapo ang mga lalaking Pilipino. Pero hindi lang iyon. Ligtas dito. Pwede mong iwan ang maleta mo sa airport. Malinis dito. Kahit ordinaryong kalye, parang studio. Mababait ang mga tao. Tinutulungan ka kahit hindi ka kilala. Maginhawa dito. Maraming public CR at libreng wifi. At mura ang bilihin at serbisyo. Lahat ng ito ay iba sa Tsina. Nahati ang audience. Kalahati ay galit, kalahati ay sumasang-ayon. Ngayon alam nyo na kung bakit dumarating dito ang mga kababaihang Tsino? Hindi lang para sa mga gwapong lalaki. Ito ay para sa kaligtasan, pag-aalala, disiplina, at perpektong infrastruktura. Ito ang dahilan kung bakit kinakabahan ang gobyerno ng Tsina ngayon, dahil lahat ng kabataang babae ay tumatakas papuntang Pilipinas. Tinapos ko ang live. Umabot sa 5 milyong views. Ang pag-amin at ang katotohanan. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Naligo ako at ginamit ang makeup na binili ko. Pumunta ako sa isang convenience store para mag-almusal. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako. Automatic door. Sa loob, malinis at maayos ang mga produkto. Kumuha ako ng kanin at kape. Ang cashier ay isang binatang Pilipino. Mga 20s. Napakagwapo. Matangkad. Malinaw ang mga mata. At mabait ang ngiti. Good morning po. Habang nagbabayad, sinabi niya gamit ang app. Itong inumin. May promo po. Buy one take one. Talaga? Libre ang isa? Kumuha ako ng isa pa. Pagkatapos magbayad, bigla akong nagkalakas ng loob. Baka may gusto to sa akin. Bakit pa siya gagamit ng app para magpaliwanag? Inabot ko sa kanya ang isang kape. Nagtaka siya. Binuksan ko ang app at nanginginig na nag-type. Gusto mo bang maging seryoso tayo? Nanlaki ang mga mata niya. Nagpatuloy ako sa pag-type. Ako ang pinakasikat na cosmetics influencer sa Tsina. May 2 milyon akong followers. Bata at maganda ako. Kung papakasalan mo ako, bibigyan kita ng trabaho sa kumpanya ko. 3 beses ng average na sahod dito sa Pilipinas. Ito na ang pagkakataon mong baguhin ang buhay mo at ng pamilya mo. Buong kumpiyansa kong ipinakita sa kanya. Sa Tsina, pipila ang mga lalaki sa ganitong alok. Ngunit biglang sumeryoso ang mukha niya. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-type. Sa lahat ng sinabi mo, ang totoo lang ay bata ka. Hindi ako sang-ayon na maganda ka. Tingnan mo sa labas. Itinuro niya ang bintana.
Kahit sa simpleng kalsada, mas maraming babaeng Pilipina na mas maganda at mas disente kaysa sayo. Bakit kita papatulan? Nag-init ang mukha ko. Nagpatuloy siya. At akala mo ba, nabibili ng pera ang puso ng tao? Dito sa Pilipinas, may mas mahalaga kaysa pera. Respeto, dangal, at pakikipagkapwa-tao. Bigla-bigla kang nag-propose dito. Hindi mo man lang naisip na nakakaabala ka sa ibang customer. Kahit part-time lang ako dito, may dangal ako. Kumikita ako sa sarili kong paraan at sumusunod sa mga patakaran. Walang sino man ang papatol sa isang taong bastos at makasarili na tulad mo. Nang mabasa ko ang huling pangungusap, gumuho ang mundo ko. Tulala akong lumabas ng convenience store. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin ng isang bintana. At napagtanto ko, mas kaakit-akit pa ang mga ordinaryong babaeng Pilipina sa kalye. Pandak ako. Ordinaryo ang mukha at baduy. Isa lang akong babaeng Chino na naglagay ng makeup. Umupo ako sa isang bench sa parke. Hindi ko na magawang kainin ang almusal ko. Pinanood ko ang mga dumadaang lalaking Pilipino. Matatangkad, guwapo, sopistikado. Hindi ko sila kayang abutin. Ngayon alam ko na kung bakit sinisiraan ng mga Tsino ang Pilipinas. Bulong ko. Dahil kahit anong gawin nila, hindi sila magiging tulad ng mga Pilipino. Dahil sa inggit na ito, masyadong perpekto ang Pilipinas. Ang infrastruktura, ang kultura lahat, ay mas magaling kaysa sa Tsina. Kaya hindi ito matanggap ng mga Tsino. Gusto ko ring siraan ang Pilipinas. Pero hindi ko magawa. Dahil totoo, isa itong napakagandang bansa. Walang mali dito. Ang mali ay ang Tsina. Habang nakaupo, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Ang middle-aged na lalaking tumulong sa akin kahapon. Lumapit siya. Ikaw yung kahapon, di ba? Okay ka lang? Mukha kang malungkot. Opo, okay lang ako. Isang kasinungalingan. Umupo siya sa tabi ko. Kamusta ang paglalakbay mo sa Pilipinas? Nag-enjoy ka ba? Opo. Napakagandang bansa po ng Pilipinas. Tama ka, mahal ko rin ang Pilipinas. Naglakas loob akong magtanong. Bakit niyo po ako tinulungan kahapon? Isa po akong dayuhan. Nag-isip siya at nag-type. 20 taon na ang nakalipas, nagpunta ako sa Shanghai para sa isang business trip. Naligaw ako. Hindi ako marunong mag-Mandarin at wala akong mapa. Gabi na at madilim. Bigla, isang matandang lalaking Sino ang nakakita sa akin. Ipinakita ko ang business card ng hotel. Dinala niya ako mismo doon. Naglakad kami ng 30 minuto. Matanda na siya at hirap maglakad. Sinubukan ko siyang bayaran, pero tumanggi siya. Bago umalis, sabi niya, "Anak, mag-ingat ka sa ibang bansa. Maging masaya ka sa iyong paglalakbay." Doon ko natutunan, ang kabutihan ay walang hangganan. Kaya ngayon, kapag may dayuhang nangangailangan ng tulong, tinutulungan ko. Isinusukli ko lang ang kabutihang natanggap ko noon. Naiyak ako habang binabasa ang kwento niya, isang cycle ng kabutihan. Ang kabutihan ng isang matandang Chino 20 taon na ang nakalipas ay bumalik sa akin ngayon dito sa Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat po. Ngumiti siya at tinapik ang balikat ko. Laksan mo ang loob mo. I-enjoy mo ang Pilipinas. At umalis siya. Napagtanto ko, ang lahat ng kabutihang natanggap ko dito ay marahil bunga ng kabutihang ginawa ng ibang Sino noon. At kung babalik ako sa Tsina at gagawa ng mabuti, babalik din iyon sa ibang Sino. Isang cycle ng kabutihan. Nagpasya ako. Pagbalik ko sa Tsina, kailangan kong magbago. Magsisimula ako, ang pagbabalik. At panibagong simula. Lumipas ang 1 linggo, araw na ng pag-uwi ko. Pagdating sa airport ng Shenzhen, bumalik ako sa realidad. Mahabang pila, masusungit na staff, malayong-malayo sa Pilipinas. Pag-uwi sa bahay, binuksan ko ang laptop, nagwawala ang TikTok account ko. Ang video ko ay umabot na sa 20 milyong views, ngunit marami rin ang sumusuporta. 1 linggo pagkatapos, nag-upload ako ng isa pang video. Mga kaibigan, mali ako, pero hindi ako nagsisisi.
Totoo lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Pero ngayon, alam ko na, kaya rin natin. Kung magiging mabait tayo, susunod sa batas, at mag-aalala sa isa't isa, magiging tulad din ng Pilipinas ang China. Magsisimula ako sa sarili ko, mas lalo itong sumabog. Umabot sa 50 milyong views. Maging ang gobyerno ng China ay nag-react. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Pagkatapos ng 6 na buwan, pumasa ako sa intermediate level exam. Pagkatapos ng isang taon, natanggap ako sa isang language school sa isang universidad sa Pilipinas. At ngayon, narito na naman ako sa NAIA. Hindi bilang turista, kundi bilang estudyante. Paglabas ng gate, nilanghap ko ang hangin ng Maynila. Nagbalik ako. Pilipinas. Ibang-iba na ang pakiramdam. Noon, puno ng desperasyon. Ngayon, puno ng pag-asa. Alam ko na ngayon, ang layunin ko ay hindi na para makahanap ng asawang Pilipino. Ang tunay na layunin ko ay mamuhay tulad ng isang Pilipino. Mabait, tapat, at maalalahanin. Iyon ang tunay na daan para maging isang tunay na Pilipino. At balang araw, ako naman ang tutulong. Tulad ng matandang sino sa Shanghai na tumulong sa isang Pilipino 20 taon na ang nakalipas. Magpapatuloy ang cycle ng kabutihan. Sa pamamagitan ko, natuklasan ko na ang hinahanap ko sa Pilipinas ay hindi lang isang gwapong lalaki. Ito ay ang kaligtasan, tiwala, pag-aalala, at init ng pagtanggap. Lahat ng mga halagang ito, at iyon mismo ang tunay na dahilan kung bakit handang magtiis ang mga kabataang babaeng Tsino para lamang makarating sa Pilipinas. Kayo, ano sa tingin ninyo? Ang mga mahahalagang kayamanang ito ng Pilipinas, napapangalagaan ba natin? Dapat nating tandaan na ang mga bagay na itinuturing nating normal ay maaaring isang pangarap para sa iba. Ang maipagmamalaking Pilipinas. Isang bansang sama-sama nating itinataguyod